Paratang na diversionary tactic ng Duterte camp, binuweltahan ng palasyo. Issue ng confidential funds ng OVP, inungkat rin ang detalye sa balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Hindi diversionary tactic ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa kasong crime against humanity dahil sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Yan ang sagot ng palasyo sa paratang ni Davao City Mayor Baste Duterte na front lang ang pagkakaaresto ng kanyang ama. Ito'y para pagtakpan daw ang malalaking issue ng bansa gaya ng PhilHealth at 2025 national budget. Bagay na ayon sa Malacanang ay handa nilang sagutin. Bago po nangyari itong pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ikakausapin mismo natin ang taga-PhilHealth. Meron na po kami. Hindi lamang po namin pinapalabas ngayon dahil nga po ang issue ngayon ay patungkol po dito sa ICC. At baka po hindi maintindihan ng tao kapag ka po ibang issue ang pinag-uusapan. Pero madali pong i-explain kung ano po ang nangyari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, enrolled bill principle. Hindi po ito diversionary tactic. Buwelta pa ng palasyo, ang issue ng confidential fund ng Office of the Vice President ang tila hindi na napag-uusapan. Lalo na ngayong lumutang pa uli ang mga kadudadudang pangalan na tumanggap umano ng pera mula sa OVP. Kung naman po ay nadiscover po, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, nasabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero, since nako-question nga po ito, dapat lamang pong patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. Sinalag din ng palasyo ang hirit ni Mayor Baste Duterte na ginigipit sila ng administrasyon. Gusto naman po niyang iparating sa taong bayan na kawawa na naman po ang mga Duterte dahil sinisingle out. Ang warrant of arrest po ay para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po ang ibang mga co-perpetrators na nakasaad doon. So hindi po tayo makakaiwas na si dating Pangulong Duterte lamang po ang isurrender sa ICC. Sa tanong kung bakit hindi muna inimbestigahan ng dating Pangulo dito sa Pilipinas bago i-turn over sa ICC, paliwanag ng palasyo. 2021 nang ipatigil ng Duterte administration ng investigasyon sa ICC sa kondisyon na gagawa ng sariling investigasyon ng Pilipinas. Pero walang nangyari kaya ipinagpatuloy ng ICC prosecutor ang investigasyon. Kung meron po sigurong dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito. Na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang Administrasyong Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat nasimulan na po. So wag natin ipahid ang kasalanang ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Hindi rin tutol ang Malacanang sa naging pahayag ni dating Senador Leila de Lima na handa itong makipagtulungan sa investigasyon sa ICC. Siya noon ang nagtulak sa Senado na kalkalin ng Davao Death Squad at war on drugs hanggang siya ay makulong. Muli ring hinimok ng palasyo si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na bumalik na sa bansa para harapin ang mga kaso. Hindi na niya kailangang magtagal sa The Hague, Netherlands dahil hindi naman siya bahagi ng legal team ng dating Pangulo. Sinabi naman ng palasyo na nakikipagtulungan na ito sa iba pang ahensya ng gobyerno para labanan ng fake news kasunod ng pagkakaaresto ni Duterte. Kailangan anito ang whole-of-nation approach para tuldukan ang misinformation at disinformation. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.